Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Celestine. Hindi ka naman ipinanganak kahapon. Sige, maiiwan na muna kita. Tumayo na ito at naiwan siya na nag-iisip dahil sa mga sinabi nito. Matapos niyang kumain ay umakyat na siya sa kanilang kwarto upang maligo. Anumang oras kasi ay darating na si Mika. Best, kumusta ka na? Pagkapasok pa lamang ni Mika ay agad na nitong pinuntahan siya. Hito na siya at napapayak na naman. Please lang, Celestine. Niyakap siya nito. Huwag ka nang umiyak. Hindi nakakabuti yan sa'yo at sa sinapupunan mo. Sa tingin mo ba ay tama pa na ituloy ko siya? Halos magpiyok na naman ang busis niya. Kanina pa siya balisa dahil paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Mildred sa kanya. Kanina sa kusina, umalis si Mika mula sa pagkakayakap sa kanya. Ano ka ba? Walang kasalanan ng bata sa mga nangyari. Kaya bakit mo siya idadamay? Pati ito ay napalawa na makita ang mata ng kaibigan. Magana nga ang mata tapos ngayon ay kumikislap na naman dahil sa luha. Hindi ko siya idinadamay, Best. Pero sa sandaling lumabas siya sa mundo, ano sa tingin mo ang magiging buhay niya? Nagsisikip ang dibdib na wika niya sa kaibigan. Huhusgan siya ng lahat dahil sa ang mga magulang niya ay magkapatid. Kawawa lamang siya. Nakukuha mo bang ibig kong sabihin, Mika? Pautal-utal niyang wika rito. Oo, naunawaan kita. Ganyan ako katalino eh. Biro ni Mika kahit alam nitong wrong timing siya. Pasimple nitong pinahid ang luha sa mata. Nang umatansya nito na talagang walang effect sa kaibigan ang sinabi ay nagpatuloy na lamang ito sa pagsasalita. Sige, maya-maya, pag-usapan natin ang tungkol dyan. Ang maigi nating gawin ay umalis muna tayo rito sa mansyon nyo. Kailangan mong makapag-isip-isip. Nakaredy na ba ang mga gamit mo? Oo, inayos ko na. Wika pa nito habang sumisingit-singot pa. Sige, ito ang panyo. Pakipunasan mo muna yung sipon mo. Tumutulo na naman eh. Nakakahiya ka. Mabuti na lang at ako lang ang nandito. Joke pa yun, Mika? Wika ni Tin habang sumisingas ng sapanyo. Hindi. Sumusobra ka sa pagkaiyakin mo, no? Parang hindi na ikaw yan. Sana lang kahit umiiyak ka, pwede ba? Lagyan mo pa rin ng poise para kakasing batang yagit kung umiyak eh. Litanya pa nito sa kanya, pero ang totoo ay sinabi lamang ni Mika yun sa kanya para hindi na masyadong umiyak si Tin. Awang-awa na kasi ito sa kaibigan. Hindi talaga biro ang unos na dumating sa buhay ng kaibigan. Maging ito'y nanghihina sa nakikitang kalagayan ni Tin. Sorry naman ha, sana hindi mo mararanasan ang dinaranas ko ngayon. Baka mamaya mas malala ka pa sa akin. Bakit? Gusto mo bang danasin ko rin? Siyempre hindi. O siya, tara na. Si Mika na ang humawak sa traveling bag ni Tin. Sa pagbaba nila ay nakita sila ni Mildred pero hindi na ito nagtangka pa na magpakita sa kanila. Labis pa nga nitong ikinatutuwa ang nangyayari. Nagtungo sila sa isang rest house nila, Mika sa Cavite. Samantala, imbis na sa opisina ni Ian Badilama ay sa isang lihim na lugar, si Basti nakipagkita rito. Nakauwi na si Lagring at sumasakit talaga ang ulo niya. Ipinasya na lamang niyang bumalik sa bahay na nabili niya sa bandang Malolos. Natatawa na lamang siya sa nangyari kay Amado. Talagang gagawin pala nito ang lahat. Huwag lamang niyang ilitin ang buong pagmamay-ari nito. Mukha talaga itong pera. Hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang pagkawala ng kanyang anak dahil sa kagagawa nito. Kung nasa tabi man lamang sana niya ito kahit papano bilang suporta, ay baka masaya siya ngayon at kapiling ang anak. Lintik lang talaga ang walang ganti. Naalala pa niya ang pagtataboy na ginawa sa kanya ni Amado noon. Naging kaibigan niya ito ng mga bata pa sila. Suki ang ama nito sa tindahan ng nanay niya sa palengke. Doon niya ito nakilala hanggang maging malapit sila sa isa't isa. Ngunit namatay ng maaga ang kanyang ina kaya naulila siya. Naibenta nila ang mga pangkabuhayan nila sa pagpapagamot ng ina kaya walang natira sa kanya. Hindi na niya naitutuloy ang pag-aaral niya hanggang pumasok na lamang siya sa club. Doon ay nagkita sila muli ni Amado hanggang sa maging nobyo niya ito. Ngunit nagkaroon ng problema.
Dinatnan sila ni Amado sa apartment ng customer niya at parehong walang saplot sa katawan. Hindi nila alam kung paano nangyari yun pero nasisiguro niya na walang nangyari sa kanila ng customer dahil maging ito ay walang naaalala. Nang malaman niya na buntis siya ay masayang masaya siya. Sinubukan niyang puntahan si Amado sa tahanan din ito. Sa kabila ng galit nito sa kanya, ay naniniwala pa rin siya na kapag nalaman nito ang pinagbubuntis niya, ay mapapatawad pa rin siya nito. Lalo't wala naman talaga siyang ginawang masama rito. Ngunit nang nasa labas na siya ng gate at tumatawag sa loob, ay isang babae ang lumabas. Tulad niya, ay maganda rin ito. Anong kailangan mo, miss? Tanong nito sa kanya na nakataas ang kilay. Ngayon lamang niya ito nakita, kaya nagtataka siya kung sino ito. Nariyan ba si Amado? Matabang na tanong niya rito. Akala mo kasi kung sino itong itinataasan pa siya ng kilay. Ang asawa ko ba? Wala siya rito ngayon. Asawa? Sino ka ba? Paano siyang magkakaroon ng asawa gayong ako ang girlfriend niya? Wala naman siyang ibang karelasyon kung hindi ako ikaw siguro si Lagring. Ano? Naikwento ka nga sa akin ni Amado. Makapal din pala talaga ang mukha mo, ano? Para lang magpunta pa rito. Hindi ba? At kung sino-sino ang kinakalantari mong lalaki? Matalas na wika pa nito sa kanya habang nakapamuwang. Anong sinabi mo? Pakiulit? Umusok ang ilong niya dahil sa napakabastos nitong bibig. Hindi ako ang nagsabi nun. Si Amado ang nagsabi nun, babae. Ibinabahagi ko lang sa'yo. Sinungaling ka. Hindi sasabihin sa akin ni Amado mga salitang ganyan. At bakit naman hindi? Nagtatrabaho ka sa club bilang isang hostess. Anong inaasahan mong isipin ng mga lalaki sa'yo? Wala akong panahon sa nakausapin ka. Si Amado ang nais kong makausap. Giit niya rito sa halip. Makulit ka pa lang talaga eh. Hindi mo ba ako narinig? Wala si Amado rito. Kung ayaw mong maniwala, diwag. Tinalikuran na siya ng malditang babae. Lumabas ka rito, hoy! Pinagkababayo niya ang gate, ngunit parang sadyang manhid ito. Hindi man lamang nagulantang at hindi na siya nilunguno pa. Kaya naiwan siyang naghihintay sa labas. Sa kabila ng sinabi nitong wala si Amado ay sinubukan pa rin niyang maghintay sa labas ng gate. Naniwala siya na itinatago lamang ng babae si Amado. Naghintay pa rin siya roon hanggang abutin siya ng hapon. Umulan na ay hindi pa rin lumalabas si Amado. Umuwi siyang lulugo-lugo. Tinatnan niya si Donato na nasa labas ng apartment. Tulad nito ay nabasa rin ito ng ulan. Marahil ay dahil sa kahintay sa kanya. Lagring, anong nangyari sa'yo? Bakit nagpakabasa ka sa ulan? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Tumawa siya ng pagak dito. Ikaw din ay tulad kong basa, Donato. Ano bang pinagkaiba natin? Isinuksok niya ang susi sa pinto at binuksan ang apartment. Gusto mo munang pumasok? Alok niya kay Donato. Maari ba? Oo naman. Kaso basa ako. Wika nito. Habang hawak-hawak ang damit. Sige, papahiramin na lamang kita ng damit. May mga damit naman diyan sa tukador na kasya sa'yo. Naku, salamat kung ganun. Kung ganun, Lagring, sandali lang mo. Mauna na akong maliligo sa'yo ha. Giniginaw na ako eh. Wika niya pagkuhan. Kumuha muna siya ng damit sa tukador at pagkatapos ay pumasok na siya sa banyo. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis siya agad at lumabas. Sige, maligo ka na. Bayaran mo na lang ang shampoo at sabon na gagamitin mo. Biro pa niya rito. Pinaghahanap niya ito ng may susuot na maluwag na t-shirt. Nang may kumatok sa pintuan, walang anuman na binuksan niya ang pinto. Ngunit hindi niya inaasahan na si Amado ang mabubungaran niya. Amado, masaya niya itong niyakap. Salamat at pinuntahan mo ako. May nais ka raw sabihin sa akin. Oo, mayroon nga. Buntis ako, Amado. Magkakaanak na tayo. Talaga? Lagring, wika ni Donato na isinungaw ang ulo sa pintuan ng banyo. Pasensya na, itatanong ko lang sana ang damit na pinapahira mo. Alanganin itong wika sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Lagring? Madilim ang mukha na tanong nito sa kanya. Wala na basa lang. Bigla siya nitong hinawakan ng maigpit. Ano, Lagring? Wala ka na ba talagang hiya sa sarili mo?
kung sino-sino na lang ang pinapatulan mo. Teka, Amado, hindi mo naiintindihan. Magkaibigan lang kami ni Donato. Niloloko mo na naman ako, Lagring. Wala ka na talagang ginawa na mabuti. Anong ginawa nyo, ha? Naglunoy sa banyo? Amado, nagkakamali ka. Nabasa lang ako ng ulan. Kaninang hinihintay kita at huwag mo na akong lukuhin, Lagring. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kalandian mo. Sa sobrang sakit ng sinabi nito ay nasampal niya ito. Amado, sorry. Hingi niya agad ng paumanin dito nang mapagtanto ang nagawa. Hinawakan niya ang braso nito pero tinabig lamang nito. Akala ko ay mahal mo ako, Lagring, pero sa kasinungalingan lang palang lahat ng mga sinasabi mo. Tapos na tayo ngayon pa lang. Agad na siyang iniwan ito at magmula noon ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Tinangkapan niya itong kausapin ngunit sa tuwina ay umiiwas na ito. Minsan ay nabutan niya ito na kasalukuyan na papasok na mansyon. Ngunit itinaboy siya nito. Hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na kumapit sa pagmamahal nito. Ngunit wala pa rin nangyari. Ginawa niya ang lahat ng party niya pero wala magandang idinulot. Nagpaabot pa siya ng sulat sa katulong ng mga ito ngunit walang sagot mula rito. Napilitan na lamang siya na umuwi ng baryo. Iniwan niya ang pag-hostess. Bahala na. Kung mahal siya nito, ay hahanapin siya nito. Sabi nito ay mahal siya, ngunit nang mabuntis naman siya, ay hindi siya nito pinanagutan. Tama nga talaga ang mga sinabi sa kanya ni Donato. Nang mawala ang anak niya, ay labis na pigati ang nadarama niya. Nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi na makakaganti kay Amado. Ginawa niya ang lahat upang yumaman. Pinasok niyang muli ang pag-hostess upang makabingwit ng mayaman. Isang Italianong may edad ang nagkagusto sa kanya. Hindi na niya ito pinakawalan dahil ito na ang magiging daan sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Grabe ang paghihirap na dinanas niya. Masasabi niyang talagang mayaman ang napangasawa niya. Ngunit sadista ito. Hindi ito biro na makasama sa buhay lalo na pagdating sa pagniniig. Salamat na lamang at nagkasakit ito. Naging bedridden sa kabila ng halos pagmamaltratong sinapit niya ay inalagaan niya pa rin ito. Swerte naman dahil ipinamana nitong lahat ang ari-arian sa kanya bago ito nawala. Nang mailagay na niya sa ayos ang lahat ay bumalik siyang muli ng Bulacan upang pamukhaan si Amado. Kasalukuyan siya noong nasa labas ng mansyon nito at nagmamasid sa paligid. Nang makita niya ang paglabas ng isang batang lalaki na galing sa loob ng mansyon, inaayos nito ang basurahan na nasa labas ng gate. Napakunot ang noo niya para kasing nakita na niya ang batang lalaki na iyon. Hindi niya napigilan ang sarili na lapitan ito. Totoy, tanong niya sa binatilyo. Ho, anong pangalan mo? Kapitbahay kasi ako ni Amado, ngayon lang kita nakita rito. Opo, kinukup po kasi ako ni Don Amado, bago pa lamang po akong nakatira dito sa kanila. Gaganon ba? Alam mo ba, may kamukha ka? Ho? Oo, may kamukha ka. Siguro yung nanay mo, kilala ko. Alam mo talaga kasing kahawig mo siya. Talaga po? Oo, alam mo, kamukha mo si Arsenia Valencia, kaibigan ko siya. Alam mo ba, siya bang nanay mo? Ho? Kitang-kita niya sa mukha ng binatilyo ang takot, kaya naman lalo siyang nagdududa. Alay, pasensya na po. Kailangan ko nang pumasok sa loob. May inuutos pa po sa akin si Papa. Nagmamadaling pumasok ito sa loob ng mansyon. Walang hiya ka, Amado. Inalayo ko ng anak mo sa'yo pero nakita mo pa rin. Wika niya sa sarili. Agad siyang bumalik ng sasakyan at tinawagan ang isang private investigator. Pinaimbestigahan niya ang naturang binatilyo upang makasiguro. Kailangan niyang malaman ang pinagmula nito. Hindi naman nagtagal at nalaman niyang ito na nga ang batang ninakaw niya, ang anak ni Margaret, ang batang ibinigay niya kay Linda upang ilayo at itago. Sa dinami-dami ng bata na kailangang makadaupang palad ni Amado ay sa mismong anak pa pala nito ang naging daan sa kanya. Hindi na siya nagtataka kung alam na rin nito mismo na anak nito ang binatilyo. Talagang sinuswerte ito sa buhay. Nakita na pala nito. Magaling talaga ito. Sinigurado niya na
Mapapakaba niya si Amado? Pinadalhan niya ito ng sulat na nagsasabi na alam na niya na natagpuan na nito ang anak na si Marco. Sinabi niyang kukunin muli ang anak nito